Napansin mo na ba kung paano may ilang tao na kapag pumasok sa isang silid at nagsalita ng kahit isang bagay, biglang lahat ay nakikinig na sa kanila? Samantalang ang iba, kahit anong effort ang gawin nila, parang palaging hindi napapansin, pinapatungan ng salita, o basta na lang dinidismiss. Heto ang nakakagulat. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas ang boses, pinakamatalino, o pinakamaraming karanasan. Nasa paraan ng pagsasalita mo yan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga paraan kung paano ka magsalita nang hindi nila mapigilang igalang ka. May mga tips na mapapakumpas ka ng ulo sa pagsang-ayon at meron ding baka magpatawa o mapakilig sa hiya. Pero promise, lahat iyan ay makakapagbago ng pananaw ng mga tao sa iyo. Ready ka na bang i-level up ang boses mo? Tara na. Isa, iwanan ang ugaling I'm sorry nang walang dahilan. Okay, pag-usapan natin ang dalawang salitang unti-unting sinisira ang tiwala mo sa sarili. I'm sorry. Oo, sinabi ko na. Tigilan mo na ang paghingi ng tawad sa bawat maliit na bagay. Hindi ito cute, hindi ito polite, at siguradong hindi ito nakakatulong para respetuhin ka. Kontrobersyal ba? Oo naman. Pero himayin natin. Kapag humihingi ka ng paumanhin ng wala namang dahilan, hindi ka nagiging magalang. Sinisira mo ang sarili mong kredibilidad. Parang sinasabi mo sa mundo, "Huwag niyo akong seryosohin, mali na agad ako." Para mo na ring binibigyan ng pahintulot ang mga tao na apak-apakan ka. Isipin mo to. Pumasok ka sa isang meeting at sinabi mong, "Sorry, I'm late." Kahit 2 minuto ka lang naman na late dahil sa traffic. Sa halip na ipakita na responsable ka, pinalalabas mong ikaw ang problema kahit hindi mo naman kontrolado ang nangyari. O eto pa, may bumangga sa'yo tapos ikaw ang nagsabi ng, "Ay, sorry." Bakit ka nagso-sorry? Dahil lang present ka. Sasabihin ko sa'yo kung kailan ko na-realize na may sorry addiction na pala ako. Nasa isang meeting ako. May sumabat sa akin habang nagsasalita ako. At ang nasabi ko ay, "Ay, sorry. Sige, ikaw na muna." Bakit ako humihingi ng paumanhin? Ako nga ang ininterrupt. Doon ako natauhan. Simula noon, tinanong ko ang sarili ko tuwing malapit ko nang sabihin ng I'm sorry. Kailangan ko ba talaga humingi ng paumanhin o sinusubukan ko lang maging comfortable ang lahat? Spoiler alert, 70% ng oras, wala naman talagang dahilan para mag-sorry. Ang paghingi ng tawad sa mga sitwasyong hindi naman kailangan ay hindi lang habit, mindset. Yan, para kang humihingi ng tawad sa pag-iral mo, sa pag-occupy mo ng space, sa pagiging tao mo. At kapag patuloy mong ginagawa ito, maniniwala ang mga tao. Makikita kanila bilang taong laging mali, taong walang tiwala sa sarili. Pero eto ang totoo. May karapatan kang umiral, magkaroon ng opinyon, at magkamali. Ang respeto ay hindi nagmumula sa paulit-ulit na I'm sorry, kundi sa paninindigan sa sarili mong presensya at kakulangan. Kaya ano ang dapat mong sabihin sa halip? Palitan natin ang script. Imbes na, "Sorry, I'm late," sabihin mong, "Salamat sa paghihintay." Imbes na, "Sorry for bothering you," sabihin mo, "May oras ka ba? Sandali." Imbes na, "Sorry, can I add something?" sabihin mo, "Gusto kong idagdag ito." Boom! Confident ka na, respectful ka pa, at hindi mo kinailangang humingi ng paumanhin sa pag-iral mo. Kaya sa susunod na mapapaisip kang mag-sorry, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talagang humingi ng tawad o pinapaliit ko lang ang sarili ko? Ang respeto nagsisimula sa kung paano mo iginagalang ang sarili mo. Iwanan mo ang mga sorry na hindi kailangan at magugulat ka kung paano biglang nagbabago ang pagtingin ng mga tao sa iyo. 2. Magtakda ng hangganan at panindigan ito. Diretsahan na tayo
Kung hindi ka nagtatakda ng boundaries, hindi ka selfless, kundi spineless. Oo, sinabi ko na. At bago ka magalit, isipin mo ito. Ilang beses ka na bang nagsabi ng oo sa mga bagay na ayaw mo para lang mapanatili ang kapayapaan? Ilang beses mo nang hinayaang lampasan ng iba ang linya dahil ayaw mong masabing mahirap ka kausap. Ang boundaries ay hindi lang basta maganda kung meron, kailangan mo ito para kaigalang. Simple lang, ang boundaries ay hindi para itaboy ang mga tao. Ang layunin nila ay turuan ng iba kung paano makitungo sa iyo ng may respeto. Isipin mo ito na parang personal na rules ng laro mo. Kapag wala kang boundaries, walang rules. At kapag walang rules, maglalaro ang iba ayon sa gusto nila at madalas, ikaw ang dehado. Kapag hindi ka nagtatalaga ng hangganan, para mo nang sinasabi na mas mahalaga ang kaginhawaan mo kaysa sa kapayapaan ko. Kaya katuloy nagtatrabaho ng overtime dahil may hindi nagtapos ng parte nila o sumasagot sa messages kahit 10 oras na ng gabi. Pero heto ang totoo. Kapag nagsimulang mag-set ka ng boundaries, may mga magagalit. Bakit? Kasi sanay silang lagi kang nagbibigay. Nangyari na rin sa akin yan. May kaibigan akong humiling ng tulong sa paglipat ng bahay, pero may nauna na akong plano. Nang tumanggi ako, binigyan niya ako ng guilt trip. Akala ko maaasahan kita. Muntik na akong mapa-oo uli, pero naisip ko, hindi naman ito tungkol sa pagiging masamang kaibigan. Ito ay tungkol sa hindi niya paggalang sa oras ko. Kaya pinanindigan ko. At guess what? Nakahanap din siya ng ibang tutulong at magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Maa-adjust ang mga tao. Pero kung ikaw mismo ang magsasabi kung nasaan ang linya, hindi ko malilimutan ang araw na na-realize kong ang kawalan ko ng boundaries ay sumisira sa kapayapaan ko. May isa akong office mate na laging sa akin iniiwan ang last-minute tasks. Noong una, sure, no problem, ang lagi kong sagot kasi gusto kong magmukhang helpful. Pero napansin ko, paulit-ulit na lang. Isang gabi, habang overtime na naman ako para ayusin ang trabaho niya, napaisip ako, bakit inuuna ko ang kapabayaan nila kaysa sa buhay ko? Kaya sa susunod na sinubukan niya uli, diretsahan kong sinabi, hindi ko na yan kayang gawin ngayon. Kailangan mo na yang ayusin. Napangiwi siya, pero nagawan din niya ng paraan. At ako, nakauwi ako sa oras. Ito ang katotohanan. Ang boundaries ay hindi kabastusan. Ito ay paraan ng pagpapakita sa iba at sa sarili mo na mahalaga ang oras mo, energy mo, at mental health mo. Kung hindi mo bibigyang halaga ang hangganan mo, huwag mong asahang gagawin yon ng iba. At isa pa, ang boundaries ay hindi lang para sa mga taong marunong rumespeto. Mas lalo na sila para sa mga taong hindi. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng malinaw na hangganan, natutukoy mo kung sino ang handang makitungo sa iyo ng may dignidad. At hindi ito pagiging makasarili, ito ay self-preservation. Tip, huwag kang magpaliwanag ng sobra. Hindi ako pwede, sapat na yon, walang excuses, walang sorry, at higit sa lahat, panindigan mo. Kasi kapag umatras ka, tinuturuan mong pwedeng baliin ang hangganan mo. Mag-practice ka sa maliit. Parang muscle lang yan. The more mong ginagamit, the stronger it gets. Magsimula sa maliit na bagay tulad ng pagtanggi sa imbitasyon na wala ka namang gana. Kapag nakita mong hindi naman guguho ang mundo, mas magiging madali ang magsabi ng hindi. Ang pag-set ng boundaries ay hindi madali. Nakakailang, may masasaktan. Pero ang kabaligtaran, isang buhay kung saan laging nauuna ang kagustuhan ng iba kaysa sayo. At base sa experience ko, yan ang fastest way papunta sa burnout at resentment. Kaya magsimula ka sa maliit. Alamin kung ano talaga ang kailangan mo. I-communicate mo ito ng malinaw. At higit sa lahat, panindigan mo.
Kasi ang tanging mga taong magagalit sa boundaries mo ay yung mga nakikinabang sa kawalan mo nito. At sa totoo lang, good riddance. Magtakda ka ng hangganan. Trust me, sulit yan. 3. Masterin ang sining ng paghinto. Nararamdaman mo yun, di ba? Yung kaunting tensyon sa ere nung tumigil ako sandali, ganyan ang kapangyarihan ng katahimikan, kaibigan. Pinapakinggan ka talaga ng mga tao. Pero heto ang catch. Karamihan sa atin sobrang hindi komportable sa katahimikan na gagawin ng lahat para lang mapuno ito. Magsasalita ng sobra, mabilisan, dire-diretso, hanggang sa magmukha na lang silang nagbebenta kaysa nagsasalita ng totoo. Pero ito ang kontrobersyal na katotohanan. Ang paghinto ay hindi kawalan, doon mismo naninirahan ang kapangyarihan mo. Sa kultura natin ngayon, bilis ang bida. Kung sino ang mabilis magsalita, siya ang matalino, maasahan, confident. Pero ang totoo, hindi laging epektibo ang mabilis. Kapag tuloy-tuloy kang nagsasalita ng walang pahinga, parang background noise ka lang. Naririnig pero hindi talaga pinakikinggan. Pero ang isang pause, napapalingon ang lahat. Nakakabuo ng tensyon, parang musika. Isipin mo ang isang kanta na walang hinto. Puro beat, walang pahinga. Nakakapagod, di ba? Gaya sa musika, ang hinto sa pananalita ang nagbibigay ng rhythm. Hindi ito tungkol sa pagsasabi ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Hindi ko agad natutunan to. Sa totoo lang, ako ang pinakamasamang mag-pause noon. Akala ko kasi kailangan kong patunayan ang sarili ko sa dami ng sinasabi ko. Sa meetings, conversations, kahit sa mga date, palagi kong pinupuno ang hangin ng salita. Iniisip ko noon, kapag natahimik ako, magmumukha akong hindi sigurado. Pero ang totoo, hindi ako nagmukhang matalino. Nakakapagod lang akong pakinggan. May isang beses, nagpipitch ako ng idea sa opisina. Gusto ko sanang i-explain ang bawat detalye, pero sa sobrang dami ng sinabi ko, hindi ko napansin na wala nang nakikinig. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng manager ko at sinabing, ang ganda ng ideas mo, pero hindi mo binibigyan ng oras ang mga tao para namnamin yung sinasabi mo. Aray, yun ang wake-up call ko. Napagtanto kong ginagawa ko ang lahat ng trabaho. Ako na nagsasalita, ako pa ang nag-i-interpret para sa kanila. Hindi ko sila binibigyan ng space para makasabay. Kaya nag-practice ako mag-pause. Ang weird sa umpisa. Magsasabi ako ng isang bagay tapos titigil, tapos ang urge ko, gusto ko agad sundan, paliwanag, dagdagan. Pero habang tumatagal may napansin akong kakaiba. Yung mga dating parang hindi interesado, biglang attentive. Hindi lang nila ako naririnig, pinapakinggan na talaga nila ako. May isang moment na tumatak talaga. Nagbigay ako ng presentation. Sinadya kong bumagal magsalita, mag-pause sa mga importanteng punto. Pagkatapos may lumapit at sinabing, "Grabe, ang lakas ng dating ng sinabi mo. Parang bawat salita may bigat." Doon ko alam, may nadiskubre akong mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa sinasabi ko, kundi kung paano ko ito sinasabi. Ito ang mas malalim na aral. Ang paghinto ay hindi lang bahagi ng pagsasalita. Isa rin itong anyo ng presence. Kapag komportable ka sa katahimikan, ibig sabihin kampante ka sa sarili mo. Hindi mo kailangang punuin ang bawat segundo ng tunog para lang masabing may silbi ka. Isang pause ang nagsasabing, naniniwala ako sa mga salita ko. At dapat ikaw rin. Pero hindi lang ito tungkol sa kumpiyansa. Ang paghinto ay nagtuturo ng pasensya. Tinuturuan tayong bumagal, damhin, at namnamin ang bawat sandali. At sa isang mundo na palaging nagmamadali, yung taong kayang huminto, sila ang may tunay na kapangyarihan.
Pinapakita nitong pinahahalagahan mo hindi lang ang sinasabi mo, kundi pati ang oras ng taong kausap mo. Alam ko na may mga nagdududa. Yung iba sa inyo siguro iniisip, baka isipin nila wala akong alam kapag tumigil ako. Pero baligtarin natin yon. Ang taong kayang huminto ay mukhang intentional, hindi lost. Mukha silang nag-iisip, hindi nag-aalangan, at kung may magkamali ng basa sa katahimikan mo, problema na nila yon, hindi sa'yo. Ang sining ng paghinto ay hindi lang pang-speech. Para rin yan sa buhay. Ito ang kakayahang bumagal, magpahinga, at hayaang ang katahimikan ang magsalita para sa'yo. Kaya sa susunod na matuksok ang punuin ng hangin ng daldal, pigilan mo. Yakapin ang katahimikan. Dahil kapag na-master mo ang pause, hindi ka lang nire-respeto, pinapakinggan ka. At ang pinakamagandang parte, ramdam mong ikaw ang may hawak ng buong silid. Kita mo yung ginawa ko. 'Di ba? 4. Gamitin ang katatawanan nang hindi nagmumukhang payaso. Ang humor ay parang hot sauce. Kapag tama ang timpla, mas sumasarap ang lahat. Pero pag sumobra, sirang-sira ang putahe. At maniwala ka, walang mas mabilis makasira ng respeto kaysa sa taong tumatawid mula sa pagiging nakakatawa papuntang nakakahiya. Oo, medyo masakit pakinggan, pero kailangan ding marinig. So paano nga ba gamitin ang humor para makakuha ng respeto, hindi mawala ito? Una sa lahat, obvious naman, ang humor ay isang makapangyarihang tool. Nakakabasag ito ng tensyon, nakakapagbuo ng koneksyon, at ayon sa mga pag-aaral, pwede ka pang magmukhang mas matalino. Pero heto ang tricky part. Kapag hindi maingat, pwede rin itong mag-backfire. Nang malala. Kapag puro biro ka na lang, lalo na yung puro self-deprecating jokes, yung laging ikaw ang punchline, mapapansin mong unti-unti, hindi ka na sineseryoso ng mga tao. At trust me, walang respeto sa taong laging nagpapatawa pero hindi marunong tumigil. Aaminin ko, dati akong ganon. Ako yung laging may baong joke kahit hindi naman kailangan. Akala ko charming ako. Pero sa totoo lang, binababa ko lang ang tingin ng mga tao sa sarili ko. May isang meeting na hindi ko makalimutan. Nagbiro ako tungkol sa trabaho ko. Parang, nandito lang naman ako para pagandahin ang spreadsheets. Tawanan sila. Pero pagkatapos, tinawag ako ng manager ko at sinabing, masyado kang magaling para maliitin ang sarili mo ng ganyan. Tinamaan ako. Napagtanto ko na oo, napapansin ako sa mga biro ko. Pero hindi sa paraang gusto ko. Don't get me wrong, hindi ko sinasabi na kailangan mong maging seryosong robot. Ang humor ay sobrang galing gamitin para mas gumaan ang usapan. Pero eto ang tanong, ginagamit mo ba yan para mag-connect o para magtago? Para magbigay ligaya o para maghanap ng approval? Halimbawa, ang self-deprecating humor ay okay naman, pero sa tamang limitasyon lang. Maganda itong paraan para ipakita ang kababaang loob. Pero kapag palagi kang ang punchline, darating ang punto na maniniwala na rin sila na ganoon ka nga talaga. Ang mas malalim na mensahe rito, ang humor ay usapin ng timing, intensyon at balansi. Kapag ginamit ng maayos, ito ay senyales ng talino at kumpiyansa. Pero kapag naging panangga mo na lang ito, senyales ito ng insecurity. At alam ko yan kasi dinaanan ko na rin. May mga panahong ginagamit ko ang humor para takasan ng mga seryosong usapan. Kapag may bumabati ko sa akin, joke agad. Kapag uncomfortable ako sa isang topic, gawa tayo ng tawanan. Pero ang nangyari, hindi na ako sineseryoso ng mga tao. Doon ko natutunan. Ang respeto ay hindi galing sa pagiging pinaka-nakakatawa. Galing yan sa kaalaman kung kailan tatawa at kailan titigil. Ang sikreto ay nasa sweet spot.
Dapat ang humor ay nagbibigay ng dagdag sa pag-uusap, hindi umaagaw ng atensyon. Dapat nakakapagpalapit sa mga tao, hindi nakakalito. At higit sa lahat, dapat ito'y salamin ng kumpiyansa, hindi ng takot o pagdududa. Ang isang well-timed joke ay nagpapakitang matalas ka at alam mong hawak mo ang eksena. Pero kung puro patawa ka na lang, baka magmukha ka na lang desperado. At tandaan, may panganib din ang humor. Ang sarcasm, pwede kang magmukhang witty o jerk. Depende sa dating. Dark humor, same thing. Kilalanin mo ang kausap mo. Please lang, basahin mo ang kwarto. Wala nang mas nakakahiya kaysa sa birong sablay dahil sa kawalan ng pakiramdam sa sitwasyon. Sa pinakapuso nito, ang humor ay komunikasyon. At gaya ng kahit anong paraan ng komunikasyon, ito ay salamin ng kung sino ka. Ginagamit mo ba ito para itaas ang ibang tao? O para itago ang insecurities mo? Para ipakita ang tiwala mo sa sarili? O para magmukhang cool kahit kinakabahan ka? Kasi ito ang totoo. Ang respeto ay hindi galing sa dami ng tawa na nakuha mo. Galing yan sa kung paano mo pinaparamdam sa kanila sa pamamagitan ng tawa mo. Kaya bago ka magbiro, itanong mo muna sa sarili mo, anong intention ko? Nakikipag-connect ba ako? O nagtatago lang? Kapag nakuha mo ang tamang balanse, kapag ginamit mo ang humor na may purpose at confidence, hindi ka lang nakakatawa, ikaw ay hindi makakalimutan. At kung sakaling pumalya lahat ng yan, well, dad jokes are always a safe bet. Maliban na lang kung sobrang corny. In that case, baka kailangan mong i-review ang material mo. Hehe. 5. Tigilan ang tsismis. Oh, eto na. Medyo kontrobersyal, pero kailangan pag-usapan. Alam mo yung juicy chika tungkol kay Karen sa accounting? O yung sikreto na sinabi ng kaibigan mo na huwag mong ipagsasabi, ha? Oo, aminin natin. Lahat tayo. Minsan, nadala na ng tsismis. Pero ito ang masakit na katotohanan. Ang tsismis, hindi ka pinapaintelihente. Ginagawa ka lang, hindi mapagkakatiwalaan. At kung ikaw ang laging nagbubunyag ng lahat ng tea, guess what? Hindi ka nirerespeto. Pinakikinggan ka lang habang iniisip nila kung kailan naman sila ang pagchitsismisan mo. Gets ko naman. Masarap sa pakiramdam ang tsismis. Parang exclusive pass sa isang sikretong mundo. Pero ito ang hindi alam ng marami. Sa tuwing nagtitsismis ka, sinasabi mo sa mga tao sa paligid mo, hindi niyo ko dapat pagkatiwalaan. Hindi lang ito tungkol sa taong pinag-uusapan, kundi tungkol sa iyo. At kung hindi ka nila mapagkakatiwalaan, hindi ka rin nila rerespetuhin. Period. Natuto ako niyan the hard way. May isang beses, may office mate ako. Tawagin na lang natin siyang Dave. Lagi siyang late. So isang araw, pabiro kong sinabi sa isa naming ka-team, baka yung alarm clock ni Dave galit sa kanya. Tawa lang, walang mali siya, akala ko. Pero ayon, kumalat. Biglang naging, si Dave tamad. Si Dave walang pakialam sa trabaho. Si Dave ganito, si Dave ganyan. At guess what? Nalaman ni Dave kung sino ang nagpasimuno. Oo, ako. Ang pinakamasakit. May rason si Dave. Inaalagaan pala niya ang nanay niyang may sakit. Doon ako tinamaan. Yung akala kong harmless joke, naging dahilan para masaktan ng isang taong wala namang ginagawa sa akin. At higit pa doon, napaisip ako, bakit ko nga ba sinabi yon in the first place? Para mapansin? Para magmukhang mas magaling ako? Sakit, pero totoo. Karamihan ng tsismis galing sa insecurity. Parang sinasabi mong, wag niyo akong pansinin, siya na lang. Pero ito ang harsh reality. Kapag nagtitsismis ka, hindi lang yung tao ang napapahiya. Ikaw din. Ngayon baliktarin natin. Anong nangyayari kapag hindi ka sumasabay sa tsismisan? Napapansin ka rin, pero in a good way. Nakikita ka bilang taong mapagkakatiwalaan.
Hindi mo kailangang ibaba ang iba para tumaas. Yan ang klase ng tao na rinerespeto ng lahat. Nung sinimulan kong iwasan ang chismis, ang weird sa simula, habang ang iba busy sa, alam mo ba? Ako naman, sana okay siya. Awkward, oo, parang out of place. Pero sa paglipas ng panahon, napansin ko, yung dating lumalapit para sa chika, biglang lumalapit para sa payo. Iba yung dating kapag alam nilang hindi mo sila sisiraan sa likod. Ito ang deeper lesson. Ang chismis, hindi lang nakakasakit ng iba. Sinisira rin nito ang sarili mong kredibilidad. Binabawasan nito ang respeto ng tao sa iyo. Kapag iniwasan mo ang chismis para mong sinasabi, mas mataas ako diyan. Hindi ko kailangang ibagsak ang iba para tumayo. Diyan nagsisimula ang tunay na respeto. At aminin na natin, pag kilala kang chismoso o chismosa, alam din ng lahat na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Yung mga ganyang tao, hindi pinopromote, hindi binibigyan ng importanteng roles, at madalas, sila rin ang nauunang maiwan kapag may totoong usapan na. So yeah, maybe time to step off the gossip train. Hindi yan patungong maganda. Sa dulo tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng tao gusto kong maging? Yung nagkakalat ng negativity o yung nagbubuo ng tiwala at respeto o masarap ang chismis for now. Pero ang respeto, pangmatagalan yan. At hindi mo yan makukuha sa pagbubuhos ng tsaa, kundi sa pagiging taong hindi nakikisawsaw. Besides, si Karen sa accounting, malamang nagli-live her best life lang. Hayaan mo na siya, alam ng anim kung kailan titigil sa pagsasalita. Narito ang isang matapang na katotohanan para sa inyo. Karamihan sa mga tao, sobra magsalita. Oo, sinabi ko yon. At alam mo ba kung anong epekto nito sa'yo? Respetuhin mo. Ang hindi komportableng realidad ay, minsan, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong sabihin ay, wala. Pero ang tukso na magpatuloy, magpaliwanag ng sobra, punuin ng bawat katahimikan, totoo yan. Tara, talakayin natin. Bakit nga ba natin ginagawa ito? Bakit kailangan natin magpatuloy magsalita kahit tapos na tayo sa punto? Aminin na natin insecurity. Akala natin kapag tumigil tayo magsalita, iisipin ng mga tao na hindi tayo sigurado o hindi natin alam ang mga bagay, kaya't patuloy tayong nagbabaliktad ng mga salita, umaasa na patunayan kung gaano tayo katalino, kaakit-akit o mahalaga. Narito ang isang flash ng balita. Ang sobrang pagsasalita ay kabaligtaran ng layunin. Imbes na magmukhang kahanga-hanga, magmumukha kang hindi sigurado at, kung tatanungin ko, medyo desperado. Hayaan mong ikwento ko ang karanasan ko na natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Nagpa-pitch ako ng ideya sa isang kliyente at akala ko tumpak na tumpak. Pero imbes na tumigil at hayaan silang mag-isip tungkol sa aking brilliant na punto, nagpapatuloy ako. Inulit ko ang ideya ko, nagdagdag ng hindi kailangang detalye, at pati na rin sinubukan ko pang hulaan ang mga tanong nila bago pa nila itanong. Sa huli, hindi sila tumango, tumingin sila ng nalilito. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng boss ko at sinabi, nakontrol mo sila sa unang 30 segundo. Pero pagkatapos nun, nawalan ka na. Kailangan mong matutong malaman kung kailan titigil magsalita. Parang binagsakan ako ng mabigat na bato. Napagtanto ko na hindi ko binigyan ng espasyo ang mga tao para maproseso ang mga sinasabi ko. Pinipigilan ko ang mensahe ko mismo. At narito ang kontrobersyal na bahagi. Minsan habang mas marami kang sinasabi, mas mababa ang atensyon ng mga tao. Para itong pagbubuhos ng tubig sa basong puno na. Tumutulo at walang dumikit. Ang katahimikan, sa kabilang banda, ay may kapangyarihan. Binibigyan ito ng bigat ang iyong mga salita. Kapag tumigil ka sa pagsasalita,
Nagbibigay ka ng espasyo para sa iba upang mag-isip, magbigay ng sagot, at makipag-ugnayan. Dito nagsisimula ang respeto. Alam ko mahirap. Ang katahimikan ay maaaring maging awkward. Nagsabi ka ng isang bagay at imbes na mabilis na reaksyon, may isang pause at nagsisimula ng magreaksyon ang utak mo. Sabihin mo pa, punan mo ang agwat. Pero ito ang totoo, hindi kalaban ang pause na, yan, kaalyado mo siya. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, pinoproseso ng mga tao ang iyong mga salita at pinag-iisipan kung seryoso ba sila. Narito ang mas malalim na katotohanan. Ang pag-alam kung kailan titigil sa pagsasalita ay hindi lang tungkol sa komunikasyon. Ito ay tungkol sa kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pagtangkilik na ang iyong mga salita ay may halaga, hindi kailangan ang walang katapusang pagpapaliwanag o mga dagdag na salita. Ito ay tungkol sa pagiging okay sa hindi komportableng katahimikan, na alam mong mas malakas ang ibig sabihin nito kaysa sa ingay. At hayaan mo akong sabihin ito, mas matatandaan ang iyong pagkonting pagsasalita kaysa sa sobrang pagpapaliwanag. Isipin mo ang ilang mga pinakamakapangyarihang talumpati o mga sandali sa kasaysayan. Hindi sila mahahabang sanaysay. Sila'y matalim, maikli at tiyak. Ang kapangyarihan ng pag-alam kung kailan titigil magsalita ay parang pag-alis sa isang party kapag nasa rurok na. Uuwi ka habang gusto pang may kasunod na mga tao. Hindi yung umalis sila at sana'y umuwi na ako. Sinimulan ko itong i-practice sa aking personal na buhay. Sa mga pagtitipon ng pamilya, ako ang laging kailangang puna ng mga katahimikan, magbiro o magpaliwanag ng aking opinyon ng matagal. Isang araw nagdesisyon akong tumigil na lang. Sinabi ko ang aking bahagi at pagkatapos, hayaan na ang daloy ng usapan. Alam mo ba kung anong nangyari? Napansin nila ako. Nagsimula silang magtanong ng opinyon ko, imbes na makinig lang at mawala sila sa kalagitnaan. Para akong naging focal point mula sa background na ingay. At ang ginawa ko lang ay magsalita ng mas konti. Kaya ito ang takeaway. Kapag alam mong titigil sa pagsasalita, ipinapakita mo sa mga tao na may tiwala ka sa iyong mga salita na kayang mag-stand alone. Binibigyan mo sila ng espasyo para talagang marinig ka, para igalang ka, para makipag-ugnayan sa sinasabi mo. Oo, kinakailangan ng practice.